Isang mayamang biyudo ang nagmamadaling tumulong sa kasambahay na nawalan ng malay sa harap ng kanyang tarangkahan at ang ibinunyag ng kanyang mga anak ay nagbago ng lahat. Mahigpit na hinawakan ni Armando ang mga balikat ni Dolores, kumakalat ang takot sa kanya habang sinusubukan niya itong gisingin. Nakahandusay si Dolores sa batong daanan, hindi gumagalaw at walang tugon ang kanyang katawan. Sa tabi niya, malakas na umiiyak ang kambal niyang lalaki, baluktot ang mga mukha sa sobrang takot. Nang hindi na nag-aksaya ng kahit isang segundo, binuhat ni Armando si Dolores at nagmamadaling tumakbo papunta sa kanyang sasakyan. Sumunod ang mga bata, humahagulgol at nagmamakaawa na sabihin niyang magiging okay si Dolores. Pero wala siyang nasabi, wala siyang sagot dahil hindi rin niya alam. Maingat niyang inilagay si Dolores sa likurang upuan. Inihiga ang malamlay nitong katawan sa mga unan ng upuan. Maputla ang mukha niya, basa ng pawis at kahit mahina ang paghinga, humihinga pa rin siya. Tinanggal ni Armando ang kanyang Amerikana, itinupi at inilagay sa ilalim ng ulo ni Dolores na parang pansamantalang unan. Umakyat ang kambal patuloy sa pag-iyak at pagsigaw sa gulat habang pinaandar ni Armando ang kotse at mabilis na tumakbo papunta sa pinakamalapit na ospital. Pakiramdam niya ay hindi na matatapos ang biyahe. Tuwing ilang segundo, sumisilip siya sa rearview mirror para tiyaking humihinga pa ito. Nangangatog ang kanyang mga kamay sa manibela at kahit todo ang aircon, tumutulo pa rin ang pawis sa kanyang noo. Kapit na kapit ang mga bata sa likod ng mga upuan sa harap, namumula ang mga mata sa kaiiyak. Pagkatapos, isa sa kanila ang nagtanong sa nanginginig na boses, "Dad, mamamatay ba si Aunt Dolores?" Tumama sa kanya ang mga salitang iyon, parang pinisilang dibdib niya sa sobrang bigat. Hindi pa niya nakitang ganito ang kanyang mga anak. Kahit noong namatay ang kanilang ina, 2 taon na ang nakalipas, hindi sila nagpakita ng ganitong sakit at paghihirap. Hindi lang siya nagulat kundi nabalot din siya ng matinding pag-uusisa. Sino ba ang batang babaeng ito na naging napakahalaga sa kanyang mga anak? Halos hindi niya kilala si Dolores. 3 linggo pa lang ito, nagtatrabaho sa bahay. Kinuha ni Estrella, ang punong kasambahay na namamahala sa lahat ng katulong sa bahay. Lagi kasing wala si Armando, mahahabang oras sa opisina, walang katapusang meeting, biyahe, hapunan, mga event. Umaalis siya bago sumikat ang araw at umuuwi na gabi na. Halos wala siyang oras makita ang mga anak niya, lalo na ang mga taong nagtatrabaho sa bahay niya. Pero ngayon, habang mahigpit ang hawak niya sa manibela at ramdam ang bilis ng tibok ng puso niya, napagtanto niyang may mali talaga. Hindi normal na bigla na lang himatayin ang isang kasambahay sa harap ng tarangkahan. Hindi normal na ganito kabasag at kawawa ang mga anak niya dahil dito. At lalong hindi normal na siya, isang lalaking matagal nang pinatay ang sariling emosyon, ay ganito katakot para sa babaeng halos hindi niya kilala. Pagdating niya sa emergency entrance ng ospital, sobrang bilis niyang pumarada kaya muntik na niyang tamaan ang bangketa. Tumalon siya palabas, muli niyang binuhat si Dolores at tumakbo papasok, sumisigaw ng tulong. 2 nurse ang mabilis na lumapit na may dalang stretcher at maingat niyang inihiga si Dolores doon. Sunod-sunod ang tanong nila, natamaan ba ang ulo? May alam bang sakit? May iniinom bang gamot? Nagsuka ba o nangisay? Iling lang ng iling si Armando. Nakita ko siyang walang malay sa labas ng bahay ko. Iyon lang ang alam ko, sabi niya habang hinihingal. Malamig siya at hindi magising. Nagkatinginan ng mga nurse, halatang kinakabahan, at mabilis nilang itinulak ang stretcher papasok sa likod ng mga salaming pinto na may hamog. Napatigil si Armando sa hallway, parang nagyelo sa kinatatayuan. Kapit na kapit sa kanyang mga binti ang mga anak niya, nanginginig. Lumuhod siya at mahigpit silang niyakap
Ramdam ang takot nila na parang malamig na tubig na dumadaloy sa balat niya. Magiging okay siya, pangako, bulong niya kahit hindi rin siya naniniwala. Kailangan lang niyang tumigil sila sa pag-iyak. Kailangan nilang makaramdam ng ligtas. Bahagyang kumalma ang kambal pero hindi pa rin siya binitawan. Parang natatakot silang mawala rin siya, na hindi nila kakayanin ang isa pang pagkawala. Tumingin si Armando sa relo, lampas alas 7 ng gabi na. Wala pa siyang natawagan, hindi ang sekretarya niya, hindi ang mga kasama niya sa trabaho, ni isang tao, wala. Kinuha niya ang phone at tinawagan si Estrella. Agad itong sumagot, punong-puno na ng pag-aalala ang boses. Pagkatapos niyang ipaliwanag ang nangyari, biglang tumahimik. Mahaba at mabigat na katahimikan. Bago ito nagsalita, nanginginig ang boses sa guilt. Dr. Armando, may dapat po akong sinabi sa inyo nun pa. Nakunot ang noo ni Armando, unti-unting umaakyat ang inis sa dibdib niya. Ano yon, Estrella? Sabihin mo na. Huminga ng malalim si Estrella at nagpatuloy sa mahina at kabadong tono. Hindi po talaga okay si Dolores. 2 beses na siyang nahimatay, 1 beses sa laundry room at isa pa sa kusina. Sinabihan ko po siyang magpatingin sa doktor pero sabi niya wala siyang pera. Akala niya pagod lang. Binigyan ko siya ng gamot ko sa alta presyon, umaasang makakatulong. Pero sa tingin ko hindi po. Biglang sumiklab ang galit ni Armando, parang alon na bumangga sa dibdib niya. Bakit hindi mo sinabi agad, Estrella? Bakit mo hinayaang umabot sa ganito? Singhal niya, pilit hinaan ang boses para hindi matakot ang mga bata. Nabasag ang boses ni Estrella sa kabilang linya. Hindi ko po inakala na ganun kaseryoso, sir. Hindi po siya tumigil sa trabaho. Inaalagaan niya po ang mga bata mula umaga hanggang gabi, nililinis ang bawat kwarto, nagluluto ng bawat pagkain, naglalaba at nagpaplantsa, lahat po yun ng hindi nagrereklamo. Akala ko po, baka nagpapanggap lang o nagpapalabis. Pero mali po ako. At sa sandaling iyon, nakita ni Armando ang buong katotohanan. Hindi lang pala si Dolores isang tagalinis. Ginagawa niya ang lahat. Yaya, kusinera, kasambahay, halos naging pangalawang ina sa mga anak niya. At lahat iyon kapalit ng sahod na halos hindi sapat pambayad ng pang-araw-araw na gastusin. Tinapos ni Armando ang tawag ng hindi na nagsalita. Nanikip ang lalamunan niya, nanginginig ang boses niya. Isinuksok niya ang phone sa bulsa at tumingin sa mga anak niya. Maghapon kayong kasama si Aunt Dolores? Tanong niya ng marahan. Sabay silang tumango, malalaki at seryoso ang mga mata. Madami po siyang nilalaro sa amin, Dad, sabi ng mas matanda. Pinupunasan ng ilong sa manggas na may guhit. Nagbe-bake siya ng chocolate cake, tinutulungan kaming mag-drawing, nagkukwento bago matulog, kumakanta habang naglilinis, naglalaro ng clay, gumagawa ng puzzles, nagpapanggap na superhero kasama namin at hinahayaan kaming tumulong gumawa ng cookies. Sumingit ang mas bata, parang matagal nang kinikimkim ang lahat. Tinuturuan niya rin po kami magtali ng sintas, magsipilyo ng paikot, magligpit ng laruan at huwag mag-aksaya ng pagkain. Sabi niya dapat grateful kami kasi may mga batang wala talaga. Nagdadasal po siya kasama namin bago kumain. Kinukulong niya kami sa kama at nagbabantay hanggang makatulog kami. Kinakanta pa niya yung kanta tungkol sa bituin na kinanta ni Mommy dati. Nangilid ang luha sa mga mata ni Armando. Nakalimutan na niya ang lullaby na iyon. Ang dami na niyang nakalimutan. Biglang bumuhos ang matinding guilt sa kanya. Wala siyang alam sa lahat ng ito. Hindi niya alam paano lumilipas ang araw ng mga anak niya, ano ang nararamdaman nila, ano ang natututunan nila, sino ang tinatakbuhan nila para sa pagmamahal. Trabaho lang ang inuna niya. Umuuwi siya para halikan ang noo ng mga anak niya habang tulog sila, tapos aalis ulit bago pa sila magising. Ganito siya sa loob ng maraming taon. Mula nang mamatay ang asawa niya, ibinaon niya ang sarili sa trabaho para takasan ng sakit, para kalimutan ang lungkot.
Pero habang ginagawa niya iyon, nakalimutan niya ang mas masakit. Na nawalan din ng ina ang mga anak niya at mas kailangan nila siya kaysa kailanman. Naging estranghero siya sa sarili niyang bahay. Isang multo na may sweldo. At ngayon, sa hallway ng ospital, sobrang takot siya para sa babaeng halos hindi niya kilala. Isang taong mahal ng mga anak niya, isang taong pumuno sa papel ng ina nang hindi humihingi ng kapalit. Biglang bumukas ang pinto ng examination room na may malakas na click. Lumabas ang isang batang doktor, bahagyang marumi ang puting coat at may hawak na clipboard, seryoso ang mukha. Masyadong mabilis tumayo si Armando at biglang nahilo siya, pero binaliwala niya iyon. Habang nakakapit pa rin sa kanyang mga binti ang kambal, nagmamadali siyang lumapit sa doktor. "Doktora, kumusta po siya? Magiging okay po ba siya?" Tanong niya. Mas malakas at mas desperado ang boses kaysa sa gusto niya. Tumingin ang doktor sa mga bata sa kamuli kay Armando. Kalmado ang mukha pero seryoso. "May malay na siya ngayon, na-stabilize na namin ang kondisyon niya, napakababa ng blood pressure niya, delikado na." Huminto siya sandali, saka nagpatuloy sa paliwanag. Mukhang resulta ito ng matagal na dehydration at kakulangan sa tamang nutrisyon. Hindi na kinaya ng katawan niya at para bang nag-shutdown ito para protektahan ang sarili. Alam niyo po ba kung kailan siya huling nakakain ng maayos at kumpletong pagkain? Binuka ni Armando ang bibig para sumagot pero walang lumabas. Wala siyang ideya. Nahihiya, nanahimik siya, ramdam ang bigat ng tingin ng doktor at ng mga sinabi nito. Naka-IV fluids na siya ngayon, patuloy ng doktor. Gagawa kami ng kumpletong blood tests para tingnan kung may anemia at iba pang kakulangan. Pero kahit sa physical exam pa lang, malinaw na sobrang pagod siya at kulang sa pagkain. Itinutulak niya ang katawan niya lampas sa kaya nito at halos wala siyang sapat na nutrisyon. Delikado yon. Tiningnan siya ng doktor diretso sa mga mata. Kung walang pahinga at gamutan, pwedeng mauwi ito sa paulit-ulit na pagkahimatay, irregular na tibok ng puso, pinsala sa mga organ o mas malala pa. Kailangan niya ng pahinga, tamang pag-aalaga at regular na pagkain. Kung ipipilit pa rin niya ang sarili niya, magiging seryoso ito. Nilunok ni Armando ang bigat sa lalamunan at marahang nagpasalamat bago nagtanong kung pwede niya bang makita si Dolores. Tumango ang doktor pero sinabi nitong masyadong maliit ang kwarto para makapasok din ang mga bata. Kailangan nitong manatiling tahimik at kalmado para makapagpahinga si Dolores. Lumuhod si Armando sa harap ng kambal at maingat na ipinaliwanag na kailangan nilang maghintay sa labas. Nangako siyang kakausapin niya si Aunt Dolores at sasabihin sa kanila ang lahat pagkatapos. Ayaw man pumayag ang mga bata at umupo sa tabi ng isa't isa, magkahawak kamay habang nakasandal sa pader. Pumasok si Armando sa kwarto ng ospital. Nakahiga si Dolores sa makitid na kama, may malinaw na IV tube na nakakabit sa braso niya. Maputla pa rin ang mukha niya pero may kaunting kulay na ngayon. Bukas ang mga mata niya pero punong-puno ng pagod, parang kahit ang manatiling gising ay sobrang hirap. Dahan-dahan niyang ibinaling ang ulo nang makita si Armando at sinubukang umupo. Pero agad itinaas ni Armando ang kamay para pigilan siya. Huwag ka nang gumalaw. Manatili ka lang diyan at magpahinga. Marahan niyang sabi, lumalapit hanggang sa tumabi siya sa kama. Yumuko si Dolores, sa hiya halos bulong ang boses. Pasensya na po, Mr. Armando. Hindi ko po sinasadya na mangyari ito. Ayokong maging problema. Gagaling po ako agad at babalik ako bukas. Pangako, hindi na po mauulit. Pero maring umiling si Armando. Hindi ka problema, Dolores, at hindi ka babalik bukas o sa susunod na araw. Kailangan mong magpahinga. Huminto siya, mas seryoso ang boses.
Pero kailangan kong maintindihan bakit hindi mo sinabi sa kahit kanino na masama ang pakiramdam mo. Bakit hindi ka humingi ng tulong? Kinagat ni Dolores ang labi, nanginginig ang boses, halatang nag-aalinlangan. Ayokong maging pabigat. Ang dami niyo na pong iniisip sa kumpanya at sa mga responsibilidad niyo. Hindi ko pwedeng ipagsapalaran na mawalan ng trabaho. Hindi ko kaya. Kung magsisimula akong magreklamo, baka isipin niyo na hindi ko kaya, baka paalisin niyo po ako. Huminto siya at napuno ng luha ang mga mata. May sakit po ang nanay ko. Kailangan niya ng gamot araw-araw. Ako lang po ang sumusuporta sa kanya. Kapag nawala ang trabahong ito, mawawala ang lahat. Mawawala ang kakayahan kong alagaan siya. Hindi ko alam kung ano ang gagawin namin. Parang may mabigat na kumurot sa dibdib ni Armando. Guilt, hiya. Dolores, talaga bang naniniwala ka na sisibakin kita dahil lang may sakit ka? Dahil humingi ka ng tulong? Tanong niya, nakatingin diretso sa pagod niyang mga mata. Mahinang nagkibit balikat si Dolores. Karamihan po kasi ganun, mahina niyang sabi. Nakatrabaho na po ako sa maraming bahay. Nakita ko na po yan ng paulit-ulit. Natatanggal ang tao kahit hindi niya kasalanan. Walang abiso, walang suporta, basta na lang wala. Bahagyang nabasag ang boses niya. Tinatrato po kami na parang madaling palitan, parang hindi nakikita, parang hindi tao. Kaya natututo po kaming manahimik, ngumiti at magtrabaho pa rin kahit ano ang nararamdaman hanggang sa bumigay na lang ang katawan. Nakatayo si Armando roon, tuliro sa katapatan at sakit sa mga salita niya. Hindi niya kailanman tiningnan ang bagay na iyon sa ganoong paraan. Oo, magalang naman siya sa mga tao niya. Nabayaran niya sila sa tamang oras. Pinapayagan niya ang mga hiling na pahinga. Hindi siya sumisigaw, hindi siya nang-iinsulto. Pero hindi rin siya tunay na nagbibigay pansin. Hindi niya tinatanong kung kumusta sila. Hindi niya iniisip kung may problema sila. Hindi niya sinubukang alamin ng buhay nila, ang pangarap, ang takot, ang alalahanin. Akala niya sapat na ang patas na bayad, na sapat na ang simpleng pagiging disente. Pero ngayon, habang nakikita niyang mahina at natatakot si Dolores sa kama ng ospital, napagtanto niya kung gaano siya naging bulag. Naintindihan niya ngayon, ang respeto ay hindi lang sweldo. Ito ay ang pagkilala sa pagiging tao ng mga nasa paligid mo. Dito ka muna ngayong gabi, marin niyang sabi. Gagawin ng doktor ang lahat ng kailangang tests at kukunin kita bukas ng umaga. Tapos mag-uusap tayo tungkol sa trabaho mo, kalusugan mo, sa mga bata, sa nanay mo, sa lahat. Aayusin natin. Maayos. Nanlaki ang mga mata ni Dolores, tumataas ang kaba. Pero sir, yung bahay, yung labada, yung pagkain, yung mga bata, kailangan nila ako. Ayaw nilang kasama ang iba. Kailangan ko. Marahan siyang pinigil ni Armando sa pagtaas ng kamay. Ako ang makakasama ng mga bata buong araw bukas. Ako ang mag-aalaga sa kanila. Magluluto ako ng almusal. Makikipaglaro ako. Nandyan ako. Present. Tulad ng dapat noon pa. Makakapaghintay ang mga gawaing bahay. Walang mas mahalaga sa kalusugan mo ngayon. Bahagya siyang yumuko palapit. Kaya dito ka, magpapahinga ka, kakainin mo ang pagkain sa ospital, tatapusin mo ang IV mo, at gagawin mo ang lahat ng tests na irerekomenda ng doktor. Naiintindihan mo? Nakita ni Dolores ang determinasyon sa mukha niya at hindi na siya nakipagtalo. Bahagya siyang tumango. At sa wakas, ipinikit niya ang mga mata, naging kalmado ang katawan niya sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon. Parang matagal na niyang pasan ang bigat ng mundo at ngayon lang may dumating na handang tumulong para buhatin ito kasama niya. Lumabas si Armando mula sa kwarto ng ospital at nadatnan niya ang kambal sa eksaktong lugar kung saan niya sila iniwan, magkatabing nakaupo sa malamig na sahig ng hallway. Para silang dalawang munting hayop na takot magkayakap para makaramdam ng ginhawa. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap nila.
nakatukod sa mga dulo ng paa at nagsalita sa pinakakalmadong boses na kaya niyang hanapin. Okay na si Aunt Dolores, pagod lang siya at kailangan niyang manatili dito ngayong gabi para matulungan siya ng mga doktor na gumaling. Bibigyan nila siya ng gamot, masustansyang pagkain at pahinga na kailangan niya. Bukas ng umaga, babalik ako at iuuwi ko siya. Tapos aalagaan natin siya, tayong lahat, sama-sama sa pagmamahal na nararapat sa kanya. Okay? Sa unang pagkakataon sa araw na yon, ngumiti ang mga bata. At bigla, sabay-sabay silang tumalon at niyakap ang kanilang ama. Bumaha ang luha sa pisngi nila, pero sa pagkakataong ito, hindi na dahil sa takot. Umiyak sila dahil sa ginhawa, sa saya. Dahil sa wakas, nailabas na rin nila ang lahat ng pangambang kinimkim nila sa maliliit nilang katawan. Mahigpit silang niyakap ni Armando. Ramdam niya kung paanong yumakap ang maliliit nilang braso sa leeg niya. Ramdam niya kung gaano nila siya kailangan. At may gumalaw sa loob niya, isang bagay na hindi pamilyar pero napakalakas. Isang pagnanais na protektahan sila, isang pagnanais na maging higit pa sa tagapagbigay lang, na maging ama nila sa totoong kahulugan. Hindi lang yung taong umuuwi ng gabi na, umaalis ng madaling araw at nagbabayad ng mga gastusin, kundi isang taong nariyan, isang taong maaasahan nila. Tahimik ang biyahe pa uwi. Ilang minuto lang, nakatulog na ang mga bata, namumula at namamaga ang mga mata sa kaiiyak. Dahan-dahang nagmaneho si Armando, paulit-ulit silang tinitingnan sa rear view mirror. Kalmado na ang mga mukha nila, pantay ang paghinga, kitang-kita ang inosente nilang pagkabata. Pagdating nila sa bahay, pumasok siya sa napakalaking garahe, sapat ang laki para sa 6 na sasakyan. Pinatay niya ang makina pero nanatili muna siya roon sandali, tahimik na pinagmamasdan ng kanyang mga anak na mahimbing na natutulog. Pagkatapos, maingat siyang bumaba, binuksan ang mga pinto sa likod at binuhat sila, isa sa bawat braso. Hindi madali. Hindi nasanay ang mga braso niya sa pagbubuhat ng kahit sino. Pero umakyat siya sa hagdan ng dahan-dahan, ayaw niyang magising sila. Kahit may sarili silang maluluwag at magagandang kwarto, noong gabing iyon, inilagay niya sila sa iisang kama. Kailangan nila ang isa't isa. Kailangan nilang magkalapit. Kailangan nilang makaramdam ng ligtas. Tinakpan niya sila ng manipis na asul, na kumot, inayos ang mga unan at inayos ang buhok nila palayo sa noo. Pagkatapos, nakatayo lang siya roon. Pinagmamasdan ang paghinga nila, ang mga munting mukha habang tulog, at may napagtanto siyang nakakagulat. Hindi na niya ito nagagawa sa loob ng maraming taon. Hindi na niya maalala kung kailan siya huling nagpatulog sa kanila gamit ang sarili niyang mga kamay, o kung kailan siya huling tumayo sa tabi nila para lang masigurong mahimbing ang tulog nila. Nakalimutan na niya ang pakiramdam na tunay na konektado sa kanila, na maramdaman ang pagiging ama, hindi isang estranghero. Maya-maya, umalis siya sa kwarto, dahan-dahang isinara ang pinto, at bumaba sa kusina, malaki, moderno, pero ngayon ay parang kakaibang walang laman. Binuksan niya ang napakalaking stainless steel na refrigerator. Puno iyon ng mga nakaayos na lalagyan ng pagkain. Bawat isa ay may label, may pangalan ng mga bata at petsa, nakasulat sa maayos at eksaktong sulat kamay. Si Dolores ang naghanda ng lahat. Lahat ng lalagyan ay gawa niya, pinlano, niluto, inimpake ng may pag-aalaga. Kinuha niya ang may label para sa araw na iyon, tinanggal ang takip at tiningnan ang loob. May malambot na puting kanin, hiniwa-hiwang manok na hinaluan ng gulay, black beans na puno ng lasa, at sariwang salad na may kamatis at lettuce, simpleng pagkain. Pero halatang niluto ito ng may pagmamahal. Tamang-tama ang timpla, maayos ang pagkakaayos, kahit baon lang para itong mainit na yakap.
Inilagay niya ito sa microwave, ininit ng 3 minuto, saka tumayo sa tabi ng marmol na counter at kumain ng tahimik. Bawat subo ay paalala na ang umagang iyon ay nagsimula lang tulad ng ordinaryong araw. Umalis siya sa mamahaling sasakyan, papunta sa opisina, inaasahang isa na namang predictable na araw. Mga meeting, deadline, spreadsheet, usapan tungkol sa pagpapalawak ng negosyo. Nakirma pa nga niya ang isang napakalaking kontrata na nagkakahalaga ng $2 milyong, isang bagay na ilang linggo na niyang pinoproblema. Nag-lunch pa siya kasama ang mga investor sa isang 5-star restaurant kung saan ang isang pagkain lang ay mas mahal pa kaysa sa kinikita ni Dolores sa loob ng 7 araw. Umuwi siya ng bandang hapon, iniisip na pareho pa rin ang lahat, malinis, tahimik, normal na routine. Pero imbes bumungad sa kanya ang kaguluhan. Isang sandaling winasak ang lahat ng akala niyang alam niya. Ang mga anak niya umiiyak para sa taong halos hindi niya kilala. Si Dolores walang malay sa kanyang tarangkahan at ngayon narito siya, kinakain ng pagkaing inihanda nito, mag-isa sa kusinang sobrang laki at parang napakalamig. Naisip niya si Dolores, naisip niya ang mga anak niya at naisip niya kung gaano siya naging bulag, kung ilang sandali ang napalampas niya, kung ilang pagkakataon ang hinayaan niyang lumipas na sanay nandoon siya. Akala niya ginagawa niya ang pinakamabuti, nagtatrabaho ng todo, nagtatayo ng mas magandang kinabukasan para sa mga anak niya. Pero ang totoo, tumatakbo siya palayo sa kasalukuyan. Tumatakbo palayo sa lungkot ng pagkawala ng asawa niya, sa sakit ng pagiging mag-isa, sa takot na harapin ang mga emosyon na ibinaon niya sa ilalim ng tambak na papel at mga deal. Hindi kayang palitan ng pera ang pagiging nariyan. Hindi kayang palitan ng tagumpay ang yakap o kwento bago matulog o tawanan habang magulo ang art projects sa kusina. Nang matapos siyang kumain, hindi niya iniwan ang plato sa lababo o basta itinapon. Sa halip, hinugasan niya ito gamit ang kamay, kahit ilang pulgada lang ang layo ng makintab at modernong dishwasher. Pinunasan niya ito ng tuwalya at ibinalik ang lahat sa tamang lugar. Pagkatapos, umakyat siya. Ang katahimikan ng bahay ay parang kumakain sa kanya. Humiga siya sa king-size niyang kama, biglang napagtantong sobrang laki at sobrang lungkot pala nito. Tinitigan niya ang kisame, mabilis ang takbo ng isip niya. Hindi niya matigil isipin ang sinabi ng doktor. Bumagsak si Dolores dahil sa sobrang trabaho, kakulangan sa pagkain at matinding pagod. Isinakripisyo nito ang kalusugan niya para alagaan ang kanyang mga anak, para patakbuhin ang bahay niya. At hindi niya man lang napansin, sobrang abala siya sa paghabol ng mga tagumpay, sobrang nakatuon sa pagtatayo ng mga imperyo. Sobrang distracted para makita ang nangyayari mismo sa ilalim ng sarili niyang bubong, habang pinaniniwalaan niya ang sarili na ginagawa niya iyon para sa pamilya niya. Pero ngayon, alam na niya ang totoo. Hindi siya nagtatayo ng mas magandang kinabukasan. Tumatakas lang siya sa sakit ng kasalukuyan. Tumatakbo siya palayo, hindi lang sa lungkot, kundi pati sa tunay na responsibilidad ng pagiging ama. Habang nakahiga sa kama, inabot ni Armando ang cellphone niya sa nightstand. Nag-scroll siya sa social media pero parang wala rin siyang nakikita, mga larawan ng masayang pamilya, mga nakakatawang video, at mga balitang wala naman siyang pakialam. Pagkatapos, binuksan niya ang messaging app. Puno yun ng mga notification tungkol sa trabaho. Mga mensahe mula sa sekretarya niya na nagpapaalala ng mga meeting. Mga mensahe mula sa mga business partner na humihingi ng update. Mga kliyente na gustong magpa-schedule ng appointment. Pero sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, ayaw niyang sumagot. Ayaw niyang isipin ang meeting, numero o negosasyon. Hindi tungkol sa kita, hindi tungkol sa deadline, hindi tungkol sa milyon-milyong deal. Sa ngayon, ang tanging mahalaga sa kanya ay maintindihan kung ano ang nangyayari sa sarili niyang bahay, sa mga anak niya.
at sa babaeng tahimik na nagpalaki sa kanila habang hindi niya napapansin. Noong gabing iyon, late na siyang nakatulog, magulo at mabigat ang isip. Pero kinaumagahan, nagising siya sa isang bagay na hindi niya inaasahan, ang tunog ng tawa, masisiglang boses. Dalawang batang lalaki na tumatalon sa kama niya, sumisigaw, "Dad, gising na, halika gising! Ngayon na natin uuwi si Aunt Dolores. Nangako ka." Medyo antok pa, iminulat ni Armando ang mga mata niya habang ang sikat ng araw ay pumapasok sa mga bintana. Tumatalon ang kambal na parang mga baliw sa saya, punong-puno ng energy at sa wakas maliwanag na ulit ang mga mukha nila. Napangiti siya kahit inaantok, nag-inat at dumiretso sa shower. Paglabas niya nakatapis pa ang tuwalya sa katawan niya, nasa pinto na agad ang mga bata, nakabihis na, nakasapatos na at suklay ang buhok sa hindi pantay na ayos na tanging mga bata lang ang kayang gumawa. Handa na sila. Mabilis na nagbihis si Armando, hindi na sinuot ang karaniwan niyang business suit. Sa halip, nagsuot siya ng simpleng puting polo at dark na jeans, mga damit na matagal nang hindi niya nasusuot, walang kurbata, walang makintab na sapatos. Isang ama lang kasama ang mga anak, susunduin ang taong mahalaga sa kanila. Sabay-sabay silang naglakad papuntang kusina at sa unang pagkakataon sa napakatagal, nagpasya si Armando na maghanda ng almusal gamit ang sarili niyang mga kamay. Naghalungkat siya sa kabinet at nakahanap ng tinapay. Naglagay siya ng ilang hiwa sa toaster, hinintay na lumabas at maingat na nilagyan ng butter. Binuksan niya ang refrigerator, kumuha ng ilang orange at piniga niya ito gamit ang kamay para maging juice. Naghiwa siya ng saging at papaya kahit ilang taon na siyang hindi gumagamit ng kutsilyo sa kusina at inilagay ang makukulay na prutas sa mga plato. Nakaupo ang kambal sa malaking mesa, nakatingin sa kanya na parang hindi makapaniwala. "Dad, marunong ka palang magluto?" tanong ng isa, halatang nagulat. Tumawa si Armando, isang totoong tawa, mainit at totoo. "Kaya ko ang basic. Medyo nagluluto ako noon nung mas bata pa ako. Pero hindi ako kasing galing ni Aunt Dolores. Mas magaling siya kaysa sa akin. Kasi siya, nilalagyan niya ng pagmamahal ang lahat." Masiglang tumango ang mga bata, sumabat pa sa papuri. "Siya ang may pinakamalupit na chocolate cake sa buong universe, Dad," sabi ng isa. "At yung brigadeiros niya sobrang sarap, pati mac and cheese at pancakes." "At strawberry juice," dagdag ng isa, dinidilaan ng labi sa alaala. Tahimik na tinandaan ni Armando ang lahat. Pagkatapos nilang kumain, maaga silang umalis. Tahimik pa ang mga kalsada ng syudad. Hindi kalayuan ang ospital, kaya nakarating sila sa loob lang ng 20 minuto. Pagdating sa entrance, nandoon na si Dolores. Na-discharge na siya at nakaupo sa plastik na upuan. May maliit na bag ng gamot sa kanyang kandungan. Suot niya ang malinis na damit na dinala ni Estrella noong umagang yon. Sinunod ang mga utos ni Armando sa phone kagabi. Nang makita niyang papasok sila sa pinto, tumayo siya, medyo nanginginig pa at hindi pa gaanong matatag, at ngumiti ng marahan. Humagibis ang kambal papunta sa kanya na parang mga rocket. Niyakap ang mga binti niya ng sobrang higpit, halos matumba siya. Yumuko si Dolores at hinaplos ang buhok nila. Napuno ang kanyang mga mata ng luha hanggang sa tuluyang pumatak. Tahimik na nanood si Armando mula sa ilang hakbang sa likod. Tumingin si Dolores sa kanya, mahina ang boses pero puno ng pasasalamat. "Salamat po Mr. Armando, salamat po sa lahat. Hindi ko po talaga alam kung paano ko kayo mababayaran." Marahan siyang tumango. "Umuwi na tayo, Dolores. Marami tayong kailangang pag-usapan." Habang nagmamaneho sila, puno ng bulungan ang sasakyan mula sa backseat. Nagbubulungan ng kambal, nag-uudyukan na parang nagdedesisyon kung sino ang unang magsasalita. Sinubukan ni Dolores, ngumiti, pero bahagyang nanginginig ang mga kamay niya habang mahigpit niyang hawak ang bag ng gamot.
Nakatuon si Armando sa kalsada pero nakikinig ang tenga niya. Sa wakas, nagsalita ang isa sa mga bata, mabigat pa rin ang boses sa natirang luha. Dad, akala namin magagalit ka at sisibakin mo siya. Parang may biglang kumurot sa sikmura ni Armando. Hindi siya lumingon, pero mahinahon siyang nagtanong. Bakit ninyo naisip yon? Mabilis na hinawakan ng isa pang kambal ang kamay ni Dolores at nagmamadaling magpaliwanag bago mawala ang lakas ng loob. Kasi nangyari na yan dati, Dad, dun sa isa pang ate. Napapikit si Dolores sandali, tinamaan siya ng husto ng mga salitang iyon. Humigpit ang hawak ni Armando sa manibela. Bahagya niyang binagalan ang takbo ng sasakyan at mas seryoso siyang nagtanong, "Anong isa pang ate?" Nagkatinginan ng kambal, halatang kabado, tapos sumagot ang isa, "Yung nag-alaga sa amin nung sobrang may sakit na si Mom. Siya rin po ang gumagawa ng lahat. Isang araw, umiiyak siya sa kusina at nagtanong kung pwede siyang umuwi ng maaga. Sabi niya nilalagnat siya, pero sinabi mo po hindi pwede kasi may mga bisitang darating." Huminto siya sandali tapos marahang dagdag, umalis siya noon at hindi na bumalik. Sabi ni Estrella nag-quit daw siya pero nakita naming madalas siyang umiiyak. Naramdaman ni Armando ang init ng hiya sa mukha niya. Bumalik ang alaala, hindi na parang malabong pakiramdam, kundi malinaw na sandali na gusto niyang burahin. Nasabi niya lang ang mga salitang iyon nang walang gaanong isip. Gusto lang niyang manatiling maayos ang lahat. Pagkatapos nun, lumipat na siya sa susunod na gawain. Hindi alam ang pinsalang naiwan niya. Mas humigpit ang hawak niya sa manibela na susunog ang guilt sa dibdib niya. "Mali ako," mahina niyang sabi. "Alam ko na ngayon." Marahan niya itong sinabi, halos parang bulong lang. Tumigil sa pagsasalita ang kambal. Nakatingin lang si Dolores sa likod ng upuan sa harap, naninikip ang lalamunan. Pagkatapos banayad niyang bulong, "Takot lang siya mawalan ng mga tao, Mr. Armando. Yun lang po." Hindi lumingon si Armando pero sumagot siya sa mababang boses, "Ako rin." Bumagsak ang katahimikan sa loob ng sasakyan. Ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng makina at ang mababaw at hindi pantay na paghinga ni Dolores. Pagdating nila sa bahay, agad muling napaluha ang kambal. Sa simpleng pagtingin pa lang sa lugar kung saan bumagsak si Dolores, bumalik ang takot na parang rumaragasa. Binuksan ni Dolores ang pinto at sinubukang bumaba mag-isa. Pero nanghina ang mga binti niya at muntik siyang bumagsak. Agad kumilos si Armando at hinawakan ang braso niya para alalayan. "Dahan-dahan, nagre-recover ka pa." Sinubukan niyang kumawala, nahihiya. "Kaya ko po." Pero hindi bumitaw si Armando. Hindi kita hahayaang bumagsak ulit." Maingat niya itong inalalayan papasok sa bahay, ginabayan papunta sa sala na para bang may dala siyang marupok at sa isang paraan, ganun nga. Nakadikit ang kambal sa magkabilang tabi ni Dolores na parang maliliit na bantay, ayaw siyang iwan. Pagdating sa loob, humarap si Armando sa kanila at marahang sinabi, "Akyat muna kayo at maglaro sandali. Kailangan ko munang kausapin si Aunt Dolores." Nagalinlangan ng mga bata, nakakapit pa rin sa manggas ni Dolores. "Gusto naming manatili." Lumuhod si Armando para pantayan ang tingin nila at nagsalita ng tahimik pero seryoso. "Malapit lang kayo, pero kailangan kong kausapin siya para gumaan ang pakiramdam niya. Ang pag-aalaga sa isang tao, minsan, ibig sabihin din ay bigyan siya ng espasyo para marinig. Magtiwala kayo sa akin, ha?" Nagkatinginan ng kambal sa katumango ng ayaw man nila at umakyat. Pero iniwang nakabukas ng maluwang ang pinto ng kwarto. Parang gusto pa rin nilang makinig. Umupo si Dolores sa sofa, magkakapit ang kamay sa kanyang kandungan. Pilit niyang pinatatatag ang mukha niya kahit halatang pagod na pagod ang katawan. Umupo si Armando sa tapat niya, kalmado ang mukha pero matatag.
Dolores, ayokong maranasan mo na ulit ang ganun, kaya kailangan kong marinig ang buong katotohanan, lahat. Huwag kang matakot. Ano ba talaga ang nangyayari dito? Ano ang pinagtitiis mo ng tahimik? Ano ang kinikimkim mo dahil iniisip mong kapag humingi ka ng tulong, mawawala ang trabaho mo? Huminga ng malalim si Dolores at yumuko. Hindi po ako nagtatago dahil masama ang intensyon ko. Mahina niyang sabi, ganito lang po talaga. Ito ang natutunan kong gawin. Huminto siya sandali. Pumunta po ako dito, akala ko maglilinis lang. Wala nang iba. Pero yung mga bata, sobrang lungkot nila. Halos hindi sila nagsasalita. Ayaw nilang kumain. Ayaw pa nga nilang maligo. Umiiyak lang sila sa kwarto. Mas lumambot pa ang boses niya. Nagsimula po akong tumulong kasi wala pong ibang gumagawa. Muling umakyat ang guilt sa dibdib ni Armando parang sampal. Ikaw lahat ang gumagawa noon? Mag-isa ka araw-araw? Dahan-dahan siyang tumango. Tumutulong si Estrella kapag kaya niya, pero matanda na siya at ang dami niyang kailangang asikasuhin dito. Kaya nagpatuloy lang ako, pero lalo nang naging mahirap, sobrang pagod na po ako. Hindi na ako makatulog ng maayos. Uuwi ako, aalagaan ko pa ang nanay ko. At pagdating ng oras ng tulog, iniisip ko na agad kung anong bus ang sasakyan ko kinabukasan. Nilalaktawan ko ang almusal, iniisip ko kakain na lang ako pagdating dito. Pero may ipapagawa o hihingi ng mga bata, kaya magluluto ako para sa kanila at nakakalimutan kong kumain. At kapag naalala ko na huli na, mas seryoso ang tono ni Armando. Magkano ang sinasahod mo dito? Nag-alinlangan si Dolores. Ayoko na po sanang sabihin, pero nagpumilit si Armando, matatag pero hindi masungit. Kailangan kong malaman. Binaba ni Dolores ang boses, parang nahihiya sa sagot. Minimum wage po. At maliit na bonus, pero halos lahat napupunta sa bayarin at sa gamot ng nanay ko. At pamasahe? Tanong niya habang tahimik na nagkakalkula sa isip. Naiintindihan niyang araw-araw siyang nabubuhay sa kapos. Walang allowance para magpahinga o may mangyaring emergency. Kumusta ang nanay mo? Ano ba talaga ang nangyayari sa kanya? Kinuskos ni Dolores ang mga kamay niya, kinakabahan. May high blood po siya at problema sa puso. May mga araw na hinihingal siya, hindi na nga makatayo. Dinadala ko siya sa klinika kapag kaya ko, pero lagi pong mahaba ang pila at natatakot po ako. Natatakot na isang araw uuwi ako at mas malala na siya o mas masahol. Wala na. Sumandal si Armando sa upuan, saka nagsalita ng malinaw at diretsyo. Kung ganon, ito ang gagawin natin. Itinaas niya ang mga daliri habang binibilang ang mga punto. Una, hindi ka na magtatrabaho ng ganyan. Hindi mo na hahawakan ng lahat mag-isa. Pangalawa, magkakaroon ka ng tamang gamutan at medical care. Pangatlo, magkakaroon ng regular na check-up ang nanay mo at makukuha niya ang gamot na kailangan niya. At pangapat, tigilan mo na ang pag-iisip na ang paghingi ng tulong ay katumbas ng pagkawala ng trabaho. Nanlaki ang mga mata ni Dolores sa hindi makapaniwala. Sir, hindi ko po kayang tanggapin lahat yan. Sobra po. Kalmado ang boses ni Armando pero matibay ang pasya. Kaya mo kasi sa wakas inaako ko na ang responsibilidad sa mga bagay na binaliwala ko. Tiningnan niya si Dolores diretso sa mata. Inilagay ko ang mga anak ko sa pangangalaga ng isang taong hindi ko man lang naisip tanungin, okay ka ba? Mali yon at hindi ko na uulitin. Umiling si Dolores, umaapaw ang emosyon sa dibdib. Hindi ko naman po ito ginawa para may kapalit, agad sumagot si Armando. Alam ko at yun mismo ang dahilan kung bakit mahalaga ito. Sa sandaling iyon, lumitaw ang kambal sa taas ng hagdan. Malalaki at seryoso ang mga mata nila. Hindi na sila pinabalik ni Armando. Sa halip, marahan niyang kinawayan. Halika dito. Tahimik silang bumaba at umupo sa rug sa harap ng sofa, magkayakap pa rin. Tumingin si Armando sa kanila at nagsalita ng marahan.
Ako na ang bahala kay Aunt Dolores ngayon at aalagaan din niya ang sarili niya. Pero kailangan ko kayong tanungin tungkol sa sinabi ninyo sa sasakyan. Ano ang ibig ninyong sabihin? Nagkatinginan ng kambal, huminga ng malalim ang isa at nagsalita, kabado pero determinado. Dad, hindi lang siya nahulog dahil nahilo siya. Biglang nanigas ang katawan ni Dolores. Huwag niyo yang sabihin, bulong niya. Pero nagpatuloy ang bata matatag. Kailangan po naming sabihin. Itinaas ni Armando ang kamay para pakalmahin ang lahat. Okay lang, walang mapapagalitan. Gusto ko lang maintindihan. Sumabat ang isa pang kambal, mabilis magsalita. Matagal na po siyang nahihilo. Isang araw umupo siya sa sahig at humingi ng tubig. Sinabihan siya ni Estrella na magpahinga. Pero kailangan umalis ni Estrella para may asikasuhin. Yumuko siya. Nakita po naming tumayo si Aunt Dolores at naglinis ulit kahit ganon. Sabi niya hindi niya pwedeng iwanan na magulo. Sabi niya magagalit ka daw kapag hindi perfect ang bahay. Pumikit si Dolores, nahihiya. Hindi ko naman po sinabi ng eksakto na ganyan. Sumingit si Armando banayad pero matatag. Baka hindi nga, pero yun ang naintindihan nila at sapat na yun para seryosohin ko. Dagdag ng unang kambal, mahina ang boses. At may isa pa, Dad. Sa gabi, kapag umiiyak kami, hindi niya kami iniiwan. Sinasabi niya hindi siya aalis hanggat hindi kami nakakatulog. Pero narinig namin siya minsan sa phone. Sabi niya baka tanggalin siya kahit anong araw. At tahimik siyang umiiyak sa kusina. Nagkunwari po kaming hindi namin napansin. Tinakpan ni Dolores ang bibig niya, pero tumulo pa rin ang luha. Hindi para humingi ng atensyon, kundi dahil sa bigat ng lahat ng matagal niyang kinarga ng mag-isa. Dahil sa takot, dahil sa pagod. Tumayo si Armando mula sa upuan at dahan-dahang lumapit sa kanya. Hindi para sakupin ang espasyo niya, kundi para ipakitang kakampi niya siya. Dolores, kalmado niyang sabi, hindi kita paparusahan dahil natakot ka. Aayusin ko ang naging dahilan nito. Ngayon, kakausapin ko si Estrella. Kukuha ako ng isa pang tutulong dito kahit part-time lang. Magkakaroon ka ng schedule, magpapahinga ka, kakain ka ng kumpletong pagkain. Hindi ito kawanggawa. Ito ang pinakamababang bagay na dapat asahan ng kahit sino. Pinunasan ni Dolores ang luha niya, mahina pa rin ang boses. Ako lang, ayokong maranasan ng mga bata ang isa pang pagkawala. Tumingin si Armando sa kambal at sumagot agad, walang pag-aalinlangan. Ako rin. Huminga siya ng malalim at dagdag niya na may diin, ang unang babaguhin ko ay ito. Tapos na ako sa pagiging estranghero sa sarili kong bahay. Matatag na ang boses niya ngayon, mas siguradong sigurado kaysa sa loob ng maraming taon. Simula ngayon, uuwi ako ng mas maaga, ihahatid ko kayo sa school, susunduin ko kayo, kakain tayo ng hapunan ng magkakasama. At kapag kailangan kong bumiyahe, sasabihin ko sa inyo, hindi na ako biglang mawawala. Mukhang nag-aalinlangan ng mga bata, parang gusto nilang maniwala, pero hindi nila alam kung kaya nila. Lumuhod si Armando sa harap nila, ibinaba ang sarili sa level nila. Alam kong nangako na ako noon at hindi ko natupad, pero ngayon, nakita ninyo ang nangyari. Nakita ninyo kung paano lumala ang lahat. Ayokong mabuhay ng ganyan. At hindi na ipapakita ko sa inyo sa mga gagawin ko, hindi lang sa mga sasabihin ko. Nag-atubili ang kambal ng ilang segundo tapos lumapit at niyakap siya. Hindi pa rin sigurado pero handang umasa. Mahigpit na nakapulupot ang maliliit nilang braso sa kanilang ama para bang sinusubok kung mawawala ba siya. Niyakap ni Armando sila ng mahigpit at tumingin kay Dolores. Huwag mong isipin na kailangan mong ayusin agad ang lahat, marahan niyang sabi. Pero ngayon, gusto kong magpahinga ka, uminom ng tubig, kumain, at matulog ng maaga. Sinubukan tumayo ni Dolores, kahit magluto lang po ako ng tanghalian. Umiling si Armando at itinuro ang kusina. Hindi, ako ang bahala diyan at tutulong sa akin ang dalawang ito.
Napapikit ang kambal sa gulat. Kami, tumango si Armando. Oh, kayong dalawa at subukan niyong huwag masyadong magkalat. Napangiti sila at humagikik, unang totoong tawa nila sa buong araw. Sa kusina inilabas ni Armando ang mga simpleng sangkap. Kaning luto na, beans, nakahandang karne. Lahat ay maayos na nakaayos at inihanda na ni Dolores ng mas maaga. Napagtanto niya na may tahimik na paghanga kung gaano karami ang ginagawa nito sa likod ng lahat para gawing madali ang buhay ng iba, habang mas lalo nitong pinapahirapan ang sarili niya. Tinulungan ng mga bata maghanda ng mesa. Mali ang timpla ni Armando. Nagtawanan sila. Tumawa rin siya. Nung una, nanatiling nakaupo lang si Dolores. Tahimik na pinagmamasdan ang eksena. May uri ng ginhawang matagal na niyang hindi naramdaman. Kalaunan, tumayo siya at marahang sumandal sa may pintuan, nanonood. Tumakbo ang kambal sa kanya, hinawakan ang mga kamay niya at maingat siyang inalalayan papalapit. Lumingon si Armando at tinaasan siya ng kilay. Dapat nagpapahinga ka. Ngumiti si Dolores ng maraan. Gusto ko lang po kayong makita ng mas malapitan. Humila si Armando ng upuan at inilagay malapit sa may pinto. Kung ganon, dito ka umupo at panoorin mo kaming matapos. Wala nang gagalawin ngayon. Sumunod siya at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, hinayaan niyang ibang tao ang gumawa ng mga bagay. Pagkatapos ng tanghalian, kinuha ni Armando ang cellphone niya at tumawag sa isang private clinic. Ipinaliwanag niya ang lahat, walang itinago. Nagpa-schedule siya ng appointment para kay Dolores kinabukasan ng umaga at nagpumilit din siya para magkaroon ng urgent slot ang nanay nito. Nang subukang ilipat ng receptionist sa susunod na linggo ang petsa, nagmatigas si Armando. Ginamit niya ang pangalan niya, ang impluwensya niya, ang bigat ng estado niya, isang bagay na bihira niyang gawin maliban na lang kung para sa negosyo. Pero ngayon, para iyon sa bagay na sa wakas ay tunay na mahalaga. Pagkatapos niyang ibaba ang tawag, humarap siya kay Dolores. May appointment ka sa doktor bukas at sasama ako sa iyo. Umiling si Dolores, sinusubukang tumanggi. Hindi na po kailangan niyon, Mr. Armando. Pero maraan niya itong pinutol. Kailangan, kasi kung mag-isa ka, babawasan mo lahat. Sasabihin mong okay ka lang at nagawa ko na rin yan ng paulit-ulit para hindi ko makilala kapag ginagawa ng iba. Bahagyang tumango si Dolores. Hindi na siya nakipagtalo. Bandang hapon, tinawag ni Armando si Estrella para magkita sila sa library. Isinara niya ang pinto at dumiretso agad sa punto. Bakit hindi mo sinabi sa akin na may sakit si Dolores? Yumuko si Estrella, hindi komportable. Hindi ko po akalaing seryoso, sir. Minsan po kasi dramatic ang mga batang babae. Humigpit ang panga ni Armando pero nanatili siyang kalmado. Dramatic, nahimatay siya 2 beses dito sa bahay at isa pa sa gate. Sobrang pagod na pagod siya at alam mo yun, pero wala kang ginawa. Sinubukan ni Estrella ipagtanggol ang sarili. Binigyan ko siya ng gamot ko, sinabihan ko siyang magpahinga. Itinaas ni Armando ang boses, kalmado pero may malinaw na bigat at lakas. At pagkatapos, hinayaan mo siyang magtrabaho pa rin na parang walang nangyayari. Hinayaan mong maayos ang bahay, tahimik ang mga bata at mas madali ang lahat. Binalewala mo ang delikadong sitwasyon dahil mas naging magaan ang trabaho mo. Nanahimik si Estrella. Nagpatuloy si Armando, matatag ang boses. Nagkamali rin ako, malalaki, pero inaako ko na ang responsibilidad ngayon. At ibig sabihin niyan, kukuha ako ng dagdag na tao, ititrain mo sila. Walang reklamo, walang pagbabalik ng lahat kay Dolores. Maliwanag ba? Tumango si Estrella ng tahimik. Opo, sir! Binuksan niya ang pinto at mariing sinabi, maaari ka nang umalis. Umalis si Estrella, nakayuko. Nang gabing iyon, nagtanong ang kambal kung pwede silang matulog ulit sa iisang kwarto. Pumayag si Armando. Umupo siya sa tabi nila sa kama at nagtanong,
Gusto niyo bang pag-usapan si Ma'am? Biglang tumahimik ang kwarto, mahinang bulong ng isa. Kinakanta ni Aunt Dolores yung lullaby. Nanikip ang dibdib ni Armando. Narinig ko siya at nahiya ako na nakalimutan ko yun. Aaralin ko ulit. Pangako. Pagkatapos nagtanong ang isa pang kambal, aalis ka na naman ba, Dad? Tumingin si Armando sa mga mata niya. Aalis ako minsan para magtrabaho pero lagi akong babalik. At kapag hindi ako makakauwi sa parehong araw, sasabihin ko sa inyo kung bakit. At lagi ninyo akong pwedeng tawagan kahit kailan. Tumango sila, hindi pa rin ganap na sigurado pero mas may pag-asa kaysa dati. Pinatay ni Armando ang ilaw, lumabas at naglakad sa hallway. Napansin niyang bahagyang nakabukas ang pinto ng guest room. Nandun si Dolores, nakaupo sa gilid ng kama, nakatitig sa bag ng gamot. Parang paalala kung gaano niya pinahirapan ang sarili niya. Marahan siyang kumatok sa gilid ng pinto. Pwede ba akong pumasok? Tumango siya. Pumasok si Armando at marahang nagsalita. Gusto kong humingi ng tawad. Hindi lang sa nangyari ngayon, kundi sa lahat ng mga bagay na hindi ko nakita noon. Ibinaon ko ang sarili ko sa trabaho at iniwan ko ang bahay na ito mula sa loob, unti-unti. Sumagot si Dolores ng tapat. Hindi po ako nandito para humusga, sir. Nakita ko lang po ang dalawang batang kailangan ng tao. Dahan-dahang tumango si Armando. At ikaw ang tumayo, nandoon ka nung wala ako. Kailangan ng tapang yon, matututo ako sa'yo. Ibinaling ni Dolores ang tingin pababa. Ayoko lang pong bigyan ng pag-asa ang mga bata, tapos mawawala na naman lahat. Tumingin si Armando sa kanya at sa tahimik ngunit tiyak na boses sumagot siya. Naiintindihan ko, sabi ni Armando, kaya dahan-dahan lang, isa-isa, bubuuin ko ulit ang tiwala at kung magkamali ako, haharapin ko, hindi na ako tatakbo ulit. Huminto siya sa may pintuan bago umalis at marahang dagdag, at may kailangan ka ring matutunan, Dolores, hindi ka madaling palitan. Hindi mo kailangang patunayan ang halaga mo bawat segundo kasi mahalaga ka na. Walang sinabi si Dolores pero muling pumatak ang luha niya, ngayong mas tahimik, mas banayad at hindi na dahil sa takot. Kinabukasan ng umaga, maagang nagising si Armando. Nag-almusal siya kasama ang mga bata tapos tumawag siya ng pinagkakatiwalaang private driver at dinala si Dolores sa klinika para sa mga pagsusuri. Pagdating sa entrance, nag-alinlangan si Dolores. Pwede naman po akong mag-bus, sabi niya. Umiling si Armando na may mabait ng ngiti. Pwede, pero hindi mo gagawin. Ngayon magpapahinga ka kahit habang inaalagaan mo ang sarili mo. Sa klinika, nagtanong ang doktor ng detalyado. Sinubukan ni Dolores bawasan ang bigat ng mga sintomas niya, pero tuwing minamaliit niya ang katotohanan, marahan siyang kinokorek ni Armando sa tabi. Tumingin ang doktor kay Dolores, saka kay Armando, tapos muling bumalik kay Dolores at matatag na nagsalita. Maswerte ka at hindi lumala pa. Matagal nang humihingi ng tulong ang katawan mo, ilang buwan na. Malala ang anemia mo, hindi stable ang blood pressure mo, kailangan mo ng regular na check-up, masustansyang pagkain at totoong pahinga. Tahimik lang na nakinig si Dolores. Nagsulat ang doktor ng mga reseta, nagpagawa pa ng iba pang tests at nagset ng follow-up sa loob ng 2 linggo. Kinuha ni Armando ang mga papel nang hindi nagsasalita, dumiretso sa botika at binili agad ang lahat. Walang delay, walang diskusyon, walang pag-aalinlangan. Inabot niya kay Dolores ang bag at sinabi, hindi ito regalo, responsibilidad ko ito. Pagkatapos inayos din niya ang para sa nanay ni Dolores, doctor visit sa bahay, transportasyon, gamot, lahat ng kailangan, hindi dahil sa awa, kundi para itama ang dapat itama. Sinubukan pa rin ni Dolores tumanggi dahil sa pride at hindi komportabling pakiramdam. Pero mahinahong nagpumilit si Armando. Hindi ito tungkol sa piti, pag-aayos ito, katarungan, pakiusap, tanggapin mo.
Habang lumilipas ang mga araw, unti-unting nagbago ang lahat. Hindi na natatakot ang kambal sa bawat malakas na tunog. Hindi na sila palaging nagtatanong kung iiwan na ba sila ni Dolores magpakailanman. Mas madalas na rin nilang tinatawagan ang ama nila sa araw. Ipinapakita ang mga drawing nila. Nakikiusap na manatili pa siya ng kaunti bago matulog. At si Armando, mas madalas na siyang nagsasabing oo. Nagsimula siyang tumanggi sa mga meeting na sumisira sa oras nila. Nag-delegate siya ng mga trabahong dati ayaw niyang bitawan. Gumawa siya ng espasyo para sa mga bagay na tunay na mahalaga. Napansin niya ang mga bagay na hindi niya kailanman nabigyan ng pansin noon. Tawa sa hallway, bagsak ng laruan sa sahig, mahinang melody ng musikang tumutugtog sa araw at masayang kaguluhan sa kusina. At napagtanto niya, mas mahalaga ito kaysa kahit anong maibibigay ng boardroom. Nagsimulang kumain ulit ng maayos si Dolores, almusal, tanghalian, hapunan sa tamang oras. Nagsimula siyang makatulog buong gabi nang hindi nagigising sa pag-aalala. Kaya na niyang tumayo nang hindi nahihilo. Bumalik ang kulay sa pisngi niya, hindi na mukhang walang laman ang mga mata niya. Bumalik ang ngiti niya, natural. Tapos isang tahimik na hapon habang ang gintong liwanag ng araw ay pumapasok sa mga bintana, nakaupo ang kambal sa sahig ng sala na papalibutan ng mga colored pencil. Gumuhit sila ng malaking larawan ng 4 sa kanila. Si Armando na nakasuit, ang kambal na magkahawak kamay. Si Dolores sa tabi nila at sa likod ang tarangkahan ng bahay. May mga bulaklak guhit na medyo alanganin at hindi pantay at isang maliwanag na dilaw na araw sa sulok. At sa ilalim, sa proud ngunit tabingi-tabing sulat kamay, iisa lang ang salitang isinulat nila. Pamilya. Nakita ni Dolores ang drawing habang pinupulot ang mga lapis. Napigil ang hininga niya. Marahan niyang sinubukang itama sila. Boys, hindi ako pamilya, nagtatrabaho lang ako dito. Narinig iyon ni Armando habang dumadaan. Huminto siya, tiningnan ang drawing sandali at marahang sinabi, walang pumapalit sa kahit sino, Dolores. Pero ganyan ang nararamdaman nila. At hindi ko itatanggi ang nararamdaman nila. Ang feelings ay hindi kasinungalingan. Mga katotohanan sila na hindi natin pinipili. Tinakpan ni Dolores ang mukha niya, tinangay ng emosyon. Gusto ko lang naman pong gawin ang trabaho ko at umuwi. Kalmadong sagot ni Armando. At gagawin mo pa rin ang trabaho mo pero may dignidad, may katatagan, may pahinga at hindi mo isasakripisyo ang kalusugan mo o buhay mo para lang magawa ito. Uuwi ka sa nanay mo, hindi pagod na pagod, kundi ligtas. Walang magtatali sa iyo dito at walang magtutulak sa iyo palayo. Mahigpit siyang niyakap ng kambal. Niyakap niya sila pareho at hinayaan ang sariling umiyak. Noong gabing yon, tinipon ni Armando ang mga bata sa sala at hiniling din niyang manatili si Dolores. Tahimik siyang nakatayo sa sulok. Hindi sigurado. Umupo si Armando kasama ang mga bata at nagsalita ng malinaw, nakatingin sa bawat isa sa kanila. Gusto kong maintindihan ninyo ang isang mahalagang bagay. Si Aunt Dolores ay tao, katulad ng ibang tao. May buhay siya, may nanay siya, may bahay siya, napapagod siya, may limitasyon siya. Hindi siya taong kakapitan natin dahil lang natatakot tayong iwanan niya tayo. Huminto siya sandali. Saka nagpatuloy, kung darating ang araw na kailangan niyang manatili sa bahay nila, hindi ninyo iisipin na aalis na siya magpakailanman. Alam ninyong babalik siya. Dahil ngayon, nag-uusap tayo, nagpapaliwanag tayo, hindi na tayo biglang nawawala, naiintindihan. Tumango ang mga bata at sabi ng isa, okay, pero hindi ka rin mawawala, di ba, Dad? Ngumiti si Armando, hinding-hindi. At tinupad niya ang pangako niya. Linggo-linggo, buwan-buwan, unti-unting nawala ang takot nila. Ang pumalit ay isang bagong ritmo, mas maayos. Nagsimula nang umuwi si Armando bago mag-alas 7. Naghahapunan siya kasama ang mga anak niya.
Tinutulungan niya sa homework. Nakilala niya ang mga guro at mga kaibigan nila. Natutunan niya ang paborito nilang kulay, paborito nilang laro, pinakamalalaking takot at pinaka-wild na pangarap. At sa bawat bagong bagay na nalalaman niya, napagtanto niya kung gaano karami ang napalampas niya. At sa bawat pagkakaunawa, ipinangako niya sa sarili na hindi na niya sila muling mamimiss. Nagpatuloy si Dolores sa trabaho, pero ngayon may kasama ng tulong. Kumuha si Armando ng isang batang babae na ang pangalan ay Lorna para tumulong sa mabibigat na gawain. 3 araw siya kada linggo pumapasok. May suporta na si Dolores. Ginagalang ang lunch break niya. Sa kanya ang mga linggo para magpahinga. Tinaasan ang sahod niya ayon sa totoong responsibilidad niya at binigyan siya ng pagkakataong magsalita kapag may bagay na hindi tama ang pakiramdam. Unti-unti, tumigil siya sa paggigtad kapag pumapasok si Armando. Mas madalas siyang tumawa. Tinanggap niya ang papuri ng walang takot na may kasunod na puna. Nagsimula siyang umupo at kumain kasama ang mga bata ng walang guilt at dahan-dahan niyang natutunan ang katotohanan. Ang pag-aalaga sa sarili ay hindi pagiging makasarili. Ito ay survival at pinapayagan ito. Sa tuloy-tuloy na gamutan, unti-unti ring bumuti ang kalagayan ng nanay niya. At sa ganitong paraan, tahimik, may respeto at walang drama. Ang bahay na dati punong-puno ng kawalan ay naging isang tahanang may presensya. Isang lugar ng paghilom. Isang lugar kung saan ang mga tao ay hindi lang kapaki-pakinabang, kundi pinapahalagahan. Isang lugar kung saan ang trabaho ay nakikita at ang mga tao ay tunay na nakikita rin. Isang bahay na naging unti-unti dahan-dahan at taos-puso, tahanan. Nakatulong ang tamang gamot para maging stable ang kalagayan ng nanay ni Dolores. Naging pantay ang blood pressure nito. Hindi nahirap ang puso niya at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakatulog si Dolores ng buong gabi. Payapa, walang takot, dahil alam niyang sa wakas nakakatanggap na ng tamang pag-aalaga ang kanyang ina. Lumipas ang mga buwan, isang tahimik na hapon habang nagiging mainit na kahelang langit at may mga guhit ng ulap na nakaunat sa abot tanaw. Natagpuan ni Dolores ang sarili niyang nakatayo sa mismong tarangkahan kung saan siya minsang bumagsak. Pero ngayon, matatag na siyang nakatayo. Tuwid ang likod niya, kalmado ang paghinga, walang panginginig, walang takot, kapayapaan lang. Hindi kalayuan sa kanya, hinahabol-habol ng kambal ang isa't isa sa damuhan, malayang nagtatawanan, umaalingaw-ngaw ang boses nila sa bakuran. Nakasandal si Armando sa kotse sa malapit, pinagmamasdan sila na may bahagyang ngiti. Dahan-dahan siyang lumapit at tumayo sa tabi ni Dolores na patingin din sa tarangkahan. Naaalala mo ba yung araw na yon? Marahan niyang tanong. Tumango si Dolores. Naalala ko po lahat, Mr. Armando. Yung takot, yung hiya, yung sobrang pagod. Pero naaalala ko rin po yung pag-iyak ng mga bata. At kung paano ninyo ako dinala sa ospital. Akala ko po talaga matatanggal ako kinabukasan. Dahan-dahang huminga si Armando. At ako naman, akala ko tama na ang ginagawa ko dahil binabayaran ko ang lahat sa oras. Pareho tayong nagkamali. Pero pareho rin nating inayos. Huminto siya sa katumingin kay Dolores ng tahimik pero seryoso. Dolores, gusto kitang bigyan ng totoong alok. Kung gusto mong manatili dito, gusto kong manatili ka na may pormal na kontrata, kumpletong karapatan, malinaw na oras ng trabaho na iginagalang at tulong kapag kailangan mo. Hindi lang salita, totoo at tuloy-tuloy na respeto. Huminto siya, pero kung mas gusto mong umalis na at maghanap ng iba, susuportahan kita ng buo. Bibigyan kita ng pinakamagandang recommendation na kaya ko. Tutulungan kita sa kahit ano at magpapasalamat pa rin ako. Dahil iniligtas mo ang mga anak ko nung hindi ko kaya, ikaw ang nagbalik ng saya nila. Tahimik na tumingin si Dolores sa tarangkahan. Pagkatapos, sa 2 bata na patuloy pa ring tumatakbo,
at tumatawa. Malaya. Sa wakas, bumaling siya kay Armando. Kumikislap ang mga mata niya na parang may luha, pero sa pagkakataong ito, hindi siya umiyak dahil hindi na niya kailangan. May lakas na siya ngayon para manatiling matatag. At sa unang pagkakataon, mula nang dumating siya sa bahay na iyon, sumagot siya ng matibay at walang pag-aalinlangan. Mananatili po ako, Mr. Armando, pero sa isang kondisyon lang. Tumango si Armando, nakikinig ng mabuti. Kailangan niyo pong ipangako ito, patuloy ni Dolores, na hindi niyo nahahayaan na umiyak sa tulong ang mga anak niyo nang hindi niyo nakikita, na hindi niyo iisipin na sapat na ang pagbabayad ng bills. Kasi hindi po. Hindi kailanman naging sapat, hindi magiging sapat. Mas mahalaga ang presensya kaysa pera sa bawat pagkakataon. Tapos na, sagot ni Armando agad. Walang alinlangan, walang kondisyon. Pangako, Dolores, at tutuparin ko ang pangakong yan palagi. Dahil yung araw na bumagsak ka sa tarangkahang yon, habang nakikita kong sumisigaw at umiiyak ang mga anak ko para sa taong mahal nila, doon ko nakita ang totoo. Nawawala sa akin ang lahat ng talagang mahalaga habang hinahabol ko ang ilusyon ng tagumpay. Estranghero ako sa sarili kong bahay. Lumalaki ang mga anak ko nang wala ako. Inilahad niya ang kamay niya. Hindi parang boss na may alok, kundi parang taong nagbibigay ng panata. Inabot ni Dolores at kinamayan niya, hindi lang para silyuhan ng trabaho, kundi para silyuhan ang ugnayang binuo sa respeto, katapatan at pagiging tao. Sakto noon, tumakbo ang kambal papunta sa kanila, hinihingal pero nakangiti. Mahigpit nilang niyakap ang mga binti ni na Dolores at Armando. Isang yakap na puno ng saya at inosente. Sumigaw ang isa, "Dad, maghahapunan ulit tayong lahat ngayong gabi, di ba?" Lumuhod si Armando at niyakap silang dalawa ng mahigpit. Naamoy niya ang pawisang buhok nila sa kakalaro at naramdaman niya ang maliliit nilang mainit na katawan na nakadikit sa kanya. Ngumiti siya yung totoong ngiti at sinabi, "Oh, at araw-araw na mula ngayon. Kasi ngayon alam ko na kung ano ang tunay na mahalaga at hindi ko na yon muling kakalimutan. Kayong dalawa, kayo ang pinakamahalaga sa buhay ko at hindi ko nahahayaang nakawin ng trabaho ang isa pang araw natin.